was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nilulunod na rin ang patong-patong na hamon kahit ang mga nakaligtas sa bagyong Tino. Una, ang pagluluksa para sa mga nasawi na hindi nabababa sa 114 ayon sa NDRRMC. Ang ibang namatayan, isinasabay pa ang paghahanap sa iba nilang kaanak, gayon din ang pagtawid sa sariling pangangailangan tulad ng pagkain at maiinom. At mga kapuso, dito nga po sa Liloan, Cebu, kalunos-lunos ang nakita kong epekto ng bagyo, kabilang ang pag-apaw ng isang ilog. Sa gitna nito, walang pagod ang pagsuyod sa putik at debris ng mga nagkakasanang search and retrieval operations. Narito ang aking report. Kaliwat kanang nabawal na puno ang sumalubong sa amin ng puntahan ang Barangay Kotkot sa Liloan, Cebu. Pero lalong kalunos-lunos kung paanong pinatagilid, pinataob at pinagpatong-patong pa ng rumagasang baka rito ang mga sasakyan. Ang iba, sumampa na sa bakod. Maraming bahay ang nawasak. Ang mitya ng hindi inaasahang pagragasan ng tubig, ang pag-apaw ng Kotkot River na sumira pa sa dike. Dito sa Maturan Funeraria, inabutan namin si Criza. Survivor siya, pero inulila naman ng mister at ng 3 anak na edad 1, 3 at 8, gayon din ng ama't pamangkin. Lahat sila nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Hindi may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Doon tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Nung na-rescue na kami, may nagsabi na may mga nakita doon, nakita dito. Pumunta kami, naghanap. Sabay sa pagluluksa ang pag-aalala pa para sa ina, tiyahin at 2 pamangkin na hindi pa rin nakahanap. Kaya nagsusumamo si Criza sa mga otoridad. Sana matulungan. Hindi namin pa alam paano magsimula. Wala ng bahay, wala lahat. Wala pamilya. Sana mahanap ang mama, pap, mga pinsan ko. Sana may magpadala ng crane para mahukay. Kasi ngayon mga tao lang talaga naghahanap, ma'am. Manual lang talaga, pero lahat, may marami pang natabunan. Wala namang oras na inaksaya ang mga otoridad. Katunayan, inabutan namin ng ilang tauhan ng Philippine Air Force na masinsin pero maingat na ginagalugad ang bahagi ng barangay para sa search and retrieval. Kasama po natin ngayon ang mga taga-Philippine Air Force. Ipe-penetrate nila itong subdivision na ito sa Liloan sa pagkabakasakali na meron pang pwedeng mailigtas, maisalba mula ho sa area na lubos na naapektuhan ng biglaang pagtaas ng tubig. Sinuyod namin ang nasalantang subdivision. Ganito po ang itsura ng mga kalsada sa loob ng subdivision na ito. Saan ka man lumingon, kung hindi putik, mga sasakyang sumalansan at nagkapatong-patong. Dahil nalaman ko dito, hindi basta ma-penetrate dahil clear yung kalsada. Sa isa pang subdivision sa Liloan, pinalikan naman ng pamilya Borses ang alaga nilang aso na naiwan sa bubong sa kasagsagan ng bagyo. Nakatali dyan sa yung tubig, nandito na. Mga kapuso, bukod sa kuryente, tubig, pagkain at damit, isa po sa mga ipinapanawagan pa ng mga residente ng subdivision na ito sa Liloan, Cebu. Ang sanay makapasok na ang ayuda. Pero meron hong problema dahil nakabara pa rin ang mga bihikulo sa papasukan ng mga sasakyang may dala ng tulong. Kaya isa ko sa mga gusto nilang mangyari rin sana
ang maagang at mas mabilis na responde ng mga tow companies para maklear na ang kalsada papasok sa sentro ng residential area. At paano nga bang magsisimula kung halos wala kang naisalba sa baha? Tanong din yan sa Talisay, Cebu, kung saan pati sa tinutuluyang gymnasium ay walang mahigaan dahil sa putik na iniwan ng baha. Ang kanilang apela, alamin natin mula kay Susan Enriquez na nakatutok din live mula sa Talisay City, Cebu. Susan. Emil, matapos masalanta ng bagyong Tino, panibagong pagsubok ang kinakaharap ng mga residente dito sa Barangay Dumlog, Talisay City dahil hindi nila alam kung paano at kailan sila magsisimula matapos ang dinanas nila dahil dito sa bagyong Tino. Narito po ang aking report. Mistulang binura sa mapa ang mga kabahayan sa Barangay Dumlog dito sa Talisay, Cebu matapos tumama ang bagyong Tino nitong Martes. Halos walang natirang istruktura sa lugar na ito na nasa ilalim ng Dumlog Bridge. May mangilang-ngilang nakatayo pero di na rin pakikinabangan. Sabi ng mga residente, binabaha naman sila noon pero hanggang ikalawang palapag lang. Pero ang bahang dulot ng bagyong Tino ay umabot sa bubong. Mistulang binayo at inanod ang mga bahay at istruktura. At dahil di nila inaasahan ang pinsalang dala ng bagyong Tino, halos wala silang naisalba. Kaya hindi nila alam kung saan at paano magsisimula. Sa ngayon, putik, burak, basura at mga debris ang naiwang bakas ng bagyong Tino. Ang mga apektadong residente, pansamantalang tumutuloy sa gymnasium ng Barangay Hall at health center ng Barangay Dumlog. Pero hindi na rin sila halos makakatulog dahil putik na putik ito. Yung iba, naglagay na lang ng kanilang mahihigaan doon sa mga bleacher. May mga tent na ipinamahagi pero hindi na rin nila magamit dahil binaharin ang pagpupwestuhan nito. Naghihintay rin sila ng ibang tulong gaya ng pagkain at iba pang pangangailangan. At ngayon kasama natin isa sa mga residente dito, si Wilfredo Atis, at walang natira sa bahay nila. Ngayon nakita ko talagang bakante na ito, talagang parang kayong barado sa mapa, burado sa mapa. Anong plano nyo ngayon, Wilfredo? Magtayo ng bahay kubo, pansamantala. Pansamantala? Oo, tapos? Para meron kaming matulugan. So yan po yung ilan sa mga dilema ng mga kababayan natin dito kung paano sila babalik sa kanilang normal na pamumuhay matapos na mawala ang kanilang mga ari-arian. Mula rito sa Barangay Dumlog, Talisay City, Cebu, ako si Susan Enriquez, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Susan Enriquez. At sa gitna ng paghingi ng saklolo ng iba't ibang lokal na pamahalaan, ay dineklara na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Calamity. Pinaimbestigahan niya rin ang mga pag-abuso sa kalikasan na posibleng nakapagpalala ng baha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Habang tuloy ang relief operation sa Visayas kasunod na matinding pinsalang iniwan ng bagyong Tino, pinaghahandaan na rin ang pagtama ng bagyong Uwan na inaasahang magpaparamdam ngayong weekend at tatama sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kapag nagkataon, aabot sa mahigit 10 rehiyon ng bansa ang mapipinsala ng dalawang magkasunod na bagyo. There was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity. Sa situation briefing kaninang umaga, ipinag-utosan ng Pangulo ang mabilis sa aksyon at pagtiyak sa koordinasyon ng mga LGU bilang first responders at ng national government. At dahil may state of calamity, mas mabilis ang pag-release ng pondo para sa mas mabilis na tugon sa pangangailangan ng mga sinalanta. Papabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Kasabay niya naglabas ang Pangulo ng 760 million pesos mula sa kanyang opisina para sa halos 40 lokal na pamahalaan na apektado ng bagyo. Pinakamalaki ang matatanggap ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental na tig 50 million pesos. Tig 40, 30, 20, 10 at 5 million naman sa iba. Maliban sa pagpapaimbestiga sa mga palpak na flood control project sa Cebu na ginasusan ng bilyong-bilyong piso, pinatitignan din ng Malacanang sa DNR ang mga nakalbong bulubundukin, ang pagkukwari at ang pagtatayo ng ilang mga residential area na maaaring nakapagpalala sa mga pagbaha. May kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso
sa ating natural resources o sa ating kalikasan. So talagang po magkakaroon din po ng investigasyon dito. Nagalok na rin ng tulong sa recovery efforts sa mga lugar na sinalanta ang mga bansang Australia, Canada at Amerika. Nilinaw naman ng palasyo na hindi humingi ng tulong pinansyal ang Pilipinas sa ibang bansa at siniguro may sapat na pondo mga ahensya ng pamahalaan para tumugon sa ating mga pangangailangan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinampahan ang reklamong tax evasion ng BIR ang mga dating DPWH engineer, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ang kabuuang sinisingil sa kanila ng BIR, mahigit 1.5 bilyong piso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Magagarang sasakyan, pagsusugal ng milyon-milyon sa kasino, mamahaling mga ari-arian. Ilan lamang yan sa naging basihan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa kanilang pagsasampa ng criminal complaint laban sa mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kabuang 1.6 billion pesos ang sinisingil ng BIR matapos silipin ang kanilang financial transactions, property, business interests at iba pa. Nasa 900 million ang sinisingil nila kay Alcantara, halos 600 million pesos kay Hernandez at mahigit 180 million kay Mendoza. Para ito sa taong 2020 to 2024 ayon sa BIR. Ang titingnan lang talaga natin kung tugma ba ang mga revenues sa mga ginagastos at mga ari-arian nila at kung hindi nagbayad ng tamang buwis ay yan ang hahabulin natin. Bukod sa kailangang bayaran ng tatlo ang kanilang tax liabilities, nahaharap sila sa reklamong tax evasion at iba pang paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997 na may parusang kulong na pwedeng umabot sa 10 taon. Nauna nang nasampahan ng reklamo sa DOJ ang mag-asawang Sara at Curly Discaya na sinisigil naman ng BIR ng tax liability na mahigit 7 billion pesos. Ayon sa BIR, patuloy ang kanilang investigasyon sa mga opisyal ng DPWH, government contractors at mga mambabatas. Iniimbestigahan din ang mga contractors na nag-donate sa kampanya ng mga kandidato at mga kandidatong tumanggap ng donasyon. Humingi na nga raw sila ng kopya ng mga SOSE o Statement of Contributions and Expenditures sa COMELEC. Tinitingnan din natin yung capacity rin nung nag-donate, whether or not bayad yung mga buwis niyan at kung may capacity yung nag-donate. Ang lahat ng kandidato, pag kumandidato yan, kinakailangan nilang i-report yan din sa BIR kung ano-ano ang mga tinanggap nila at kung magkano ang ginastos nila. Kung may natira yan ay kinakailangan nilang magbayad din ng buwis doon sa natirang income. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Walang habas na nagpaputok ng baril ang isang lalaki sa Taguig. Depensa niya nang maaresto, naglabas lang umano siya ng galit. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Halos magmakaawa na ang mga pulis na ito sa labas ng isang bahay sa Taguig bandang 8:00 ng umaga kahapon. Ang kanilang pakay, pasukuin ang lalaking walang habas o mano nagpapaputok ng baril. Ang mismong ina ng suspect ang nagpasaklolo sa pulisya. Pero kahit anong pakiusap, hindi pa siya nagpapasurrender kasi nagkulong na siya sa loob ng bahay. On a megaphone, kinakausap din yung anak. Was she responding nung kinakausap ko siya? Medyo nagre-respond, nagpapakita pero hindi siya nagsasalita. Lumalabas, then papasok ulit. Inabot ng hapon ang paghihintay ng mga pulis, kaya persahan na raw na pinasok ng SWAT team ang bahay at natunton sa kwarto ang suspects na ayon sa Taguig Police ay pagod na pagod kaya hindi na rin pumalag ng arestuhin. Nakita ang 5 basyo ng bala. Ang kagandahan din noon, walang natamaan sa paligid ng kapitbahay niya or dyan sa ibang barangay. Na-recover ang 2 9mm na baril, magazine at mga bala. Nakuha rin ang mga airsoft na baril. Nang tanungin ang suspect kung bakit siya nagpaputok ng baril. Yung express, yung ano ko ba? Yung galit ko. Para protection sa business namin. Sa family, oo. Wala naman. Sasampahan ng mga reklamong alarm and scandal at indiscriminate firing ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.